Ang pagiging komplikado ng istruktura ay isa sa mga dahilan kung bakit hindi maalis ng mga duwende na iyon ang piitan na ito. Humingi siya ng 1 segundo upang makahanap siya ng paraan, at inatake niya ang mga dingding gamit ang kanyang espada, na nagdulot ng panginginig ng boses, at ginamit niya ang kanyang likas na hayop para sa echolocation. Nagulat siya dahil ang daming halimaw sa loob. Batay sa mga tunog, ang piitan na ito ang pinakakomplikadong piitan na nakita niya, dahil naririnig niya ang libo-libo sa kanila na gumagapang sa bawat sulok ng labyrinth na ito. Napakaraming langgam ang gumagalaw, kaya mapalabas niya ang piitan. Sa lahat ng mga ingay na ito, sinabi ni Ilian na ang piitan na ito ay napakakomplikado na wala pang isang tao na nakarating sa dulo ng labyrinth, kaya ang karaniwang paraan ng pagsubaybay sa piitan ay hindi gagana doon. Nagtataka ang bida kung paano ito matuntan, ngunit narinig nila ang kalampag mula sa likuran, at inutusan siya nitong magtago. Ngunit walang mapagtataguan, kaya hinawakan niya ito, tinakpan ang kanilang sarili ng kanyang kapa, at inutusan siyang tumahimik pansamantala. 2 higanteng langgam na may hawak ng larva sa kanilang mga bibig, na hindi nakikita ang mga ito, ay lumitaw dahil sa kanyang sanay na balabal na pagbabalat kayo, na nagtatago sa presensya ng gumagamit sa pamamagitan ng pagpapahiram ng sarili sa kanilang kapaligiran. Automatikong nagde-deactivate ang skill pagkalipas ng 3 minuto o sa paggalaw at nag-a-activate pagkatapos ng 30 minuto ng paglamig. Iminungkahi ni Memento na magagamit nila iyon upang subaybayan ang tagabantay ng piitan, dahil malamang na dumating ang mga langgam na iyon upang tingnan kung dapat nilang ilipat ang larvae. Matapos makumpirma kung gaano kalubha ang sunog, nagtaka ang bida kung paano nauugnay ang mga uod dito. Tinanong siya ng kanyang artifact kung ano ang naging larva, at sumagot siya, pupae, dahil ang reyna ang gumagawa ng mga pupae. Dahil ang piitan na ito ay isang anthill, ang tagabantay ng piitan ay malamang na ang reyna o isa sa mga maharlikang gwardya, na siyang pinakamalamang na senaryo. Ang pangunahing tauhan ay namangha sa kanyang katalinuhan at nagtanong kung gusto niyang matunten nila ang reyna sa pamamagitan ng pagsunod sa mga manggagawang langgam na nagdadala ng mga itlog. Dahil naintindihan niya ang ipinaliwanag niya, inutusan niya itong ipaalam kay Eliana pagkaalis ng langgam. Pagkaalis ng mga langgam, ipinaliwanag niya ang plano sa kanya, na nagustuhan niya, ngunit sigurado siyang susubukan din ng iba ang pamamaraang iyon, dahil hindi pa nabuo ang piitan noong nakaraang araw. Kung may nangyaring ganoon, matagal na sana ng mga duwende ang naglilinis sa piitan na ito. Sinabi ni Memento na ito ay isang simpleng teorya lamang dahil ang lagusan patungo sa tagapag-alaga ng piitan ay malamang nasasakay sa mga ant mob, kaya mas malamang na may 2 duwende ang makalusot dito. Nairita ang bida habang pinapanood ito, dahil kahit papaano ay nag-uusap sila ng hindi nagkakarinagan. Tiniyak sa kanya ng kanyang artifact na nasa kanya ang plano, kaya gusto niyang matiyak na sinabi niya sa kanya ang sinabi niya. Nang maglaon, nagdulot siya ng apoy sa piitan gamit ang kanyang bowl ang apoy, at tinakpan siya ni Elena ng isang camouflageang na balabal. Nagpasya silang magpatuloy sa paggamit ng pamamaraang ito, ngunit marami pa ring dapat gawin, kaya nagpatuloy sila sa paglipat. Patuloy silang umuunlad habang pinapatay ang lahat ng mga higanteng langgam sa kanilang daan. Ngunit marami sa kanila ang papunta, ngunit nagpatuloy sila sa pamamagitan ng paggawa ng kalituhan sa mga random na lagusan, nagtatago gamit ang husay ni Iliana, pagkatapos ay nakikinig upang makita kung saan may pinakamaliit na paggalaw. Ang planong ito ay medyo nakakapagod at nakakaubos ng oras. Tinanong ni Memento kung may problema ba siya sa kanyang plano, at tumanggi siya at ginamit ang kanyang animal instinct dahil may nararamdaman siya sa malapit at lalo siyang humanga. Naintindihan niya na halos nasa dulo na sila ng lagusan, nakita niya ang isang pulse error sa kanyang mga kamay, at nagtanong tungkol dito.
Itinapon niya ang Pulse Ares at ipinaalam sa kanya na ito ay isang elven handicraft, na malamang na naiwan doon ng mga duwende na pinakain ng larvae. Ngunit hindi niya ito maibabalik sa kanilang mga pamilya sa ganitong estado. Dahil hindi nila ito magagamit, iminumungkahi ni Memento na dapat nilang kunin ito, dahil kailangan nila ang mga bagay na tulad nito para sa mga sumpa na aura. Alam ng bida na kailangan niya ng mga bagay na sumpa upang magamit ang isang mahalagang kasanayan tulad ng sumpa aura, ngunit hindi niya alam kung hahayaan niya ang isang tao na kumuha ng isang elven na handicraft. Tinanong niya ito kung hindi ito mahalaga sa kanya, pagkatapos ay maaari niya itong kunin, at siya ay nabigla. Tinanong niya ito kung ayos lang siya, dahil ito ang mga isinumpang bagay at maaari siyang mamatay kung siya ay malas. Ngumisi siya, dahil ayos lang siya kung protektahan siya ng kanyang artifact. Hindi niya alam kung ano ang plano nitong gawin sa kanila, ngunit matatanggap niya iyon kung iisipin niyang hindi ito magiging problema. Si Memento ay nasisiyahan na magkaroon ng mga sinumpaang bagay na iyon at sinabi sa kanya na piliin ang lahat ng mga ito dahil magkakaroon sila ng kanilang unang araw sa kanila. Matapos gamitin ang lahat ng mga sinumpaang bagay na iyon, handa na siyang magpatuloy. Hindi nagtagal ay pumasok sila sa isang lugar kung saan nakakita sila ng ilang halimaw at ipinapalagay na ang nasa gitna ay ang tagabantay ng piitan, at galit na galit silang nakatingin sa kanila. Hindi na nila kailangan pang magtago dahil natagpuan nila ang tagabantay ng piitan, at itinutok niya ang kanyang mga palaso sa kanila at inatake ang tagabantay ng piitan. Pero nabasag dahil tigas na tigas ang balat ng halimaw. Ang mga bahid ng tagabantay ng piitan, dahil sa kung saan nagsimulang lumabas ang ilang galame ng langgam sa mga itlog, ay bumulaga sa kanila, kaya nagmadali silang bumalik. Nagkasakit si Stek sa mga halimaw na iyon. Nagulat si Ilayana, dahil lumitaw din sa likuran ang mga halimaw na iyon. Ang mga langgam ay nasa harap at likod nila. Dahil ang mga langgam ay nasa lahat ng dako, nagpasya siyang alagaan muna ang reyna at atakihin ito ng bowl ang apoy. Namangha siya ng pilit na pinipisa ang mga pupi para protektahan ang reyna, at pinalibutan nila ito. Ang sitwasyon ay nagiging medyo kawili-wili, kaya tinanong siya ni Memento kung alam niya kung ano ang gagawin ngayon. Dahil ito na ang oras para gamitin niya ang Maldita na aura, napagpasyahan niyang takpan siya mula sa likuran para maalagan niya ang mga ito. Ngunit ayos lang siya, kaya inutusan siya nitong umiwas, dahil siya ang mag-aalaga sa mga langgam sa likod nila. Gumamit siya ng isang pagsabog ng hangin sa bato, dahil dapat itong makapagpigil ng pampalakas ng ilang sandali. Kaya't ang sumunod ay ang pagliko ng reyna at ng kanyang mga tagapagtanggol, dahil sila ang magiging mga pagsubok na bagay para sa sumpa na aura. Ang mga bagay na nakalantad sa enerhiya ng piitan sa loob ng mahabang panahon ay nagiging Maldita. Dahil isinumpa ang mga item na ito, nagdudulot sila ng masamang epekto tulad ng mga pisikal na karamdaman at mga pagdibag ng istatistika, at karamihan sa mga tao, maliban sa mga mananaliksik, ay may posibilidad na lumayo sa kanila. Pinipigilan ng Memento Mortem ang mga isinumpang bagay, kaya hindi siya nahihirapang i-equip ang mga bagay. Gayunpaman, kahit na hindi pinapagana ng aura ng sumpa ang masamang epekto. Ni-redirect nito ang debuff sa lahat ng nasa malapit nito, kaya isa itong espadang may dalawang talam. Inutusan niya si Ilayana na manatili sa likuran niya at huwag kumilos. Inilabas niya ang mga sinumpaang bagay, at gamit ang Maldita na aura, itinapon niya ang mga bagay na iyon patungo sa mga halimaw at sinumpa silang lahat. Nahulog ang mga halimaw na iyon. Nalaman ng bida na ito ay medyo epektibo at tinanong ang kanyang artifact kung sigurado siya na dapat niyang gamitin ito ng ganito. Pinagtibay ni Memento na ito ang paraan para gamitin ang Maldita na aura at sinabihan siyang turuan ang duwende na tapusin ang mga ito. Inutusan ng pangunahing tauhan si Ilayana na patayin ang reyna,
dahil hindi na niya sila pakakawalan ng mas mahabang panahon. Pinagtibay at pinuntirya niya ang mga halimaw na iyon, isinumpa sila at nais na magbayad sila para sa pagkain ng mga katawan ng kanyang mga kapatid. Ibinato niya ang kanyang palaso sa reyna, na tumagos sa katawan nito at gumawa ng malalaking butas. Ang mga langgam sa likod nila ay dumaan sa mga bato at galit na inatake sila. Naramdaman sila ng bida, kaya hinawakan niya si Ilayana at inutusang takpan ang kanyang tenga. Gamit ang kanyang skill arch, pinatay niya sila gamit ang electric current at sinimulang kainin ang sumpa. Si Ilayana ay hindi kailanman nakakita ng isang taong walang ingat at kakaibang katulad niya, at wala rin siyang dahilan para dito. Gumamit siya ng curse-eating sa artifact, na nagpapataas ng mana ng memento mortem at curse-eating limats. Nilinis niya ang ikalawang piitan ng madilim na kagubatan, at pagkatapos, gamit ang balumbon, nakatakas siya sa piitan makalipas ang 3 araw. Patungo sila sa nag-iisang piitan na natitira upang linisin ang isang pulang puno, ang pinakamatanda at pinakamahirap na piitan. Tiniyak sa kanya ng pangunahing tauhan na siya ay mas malaki na ngayon kaysa sa Smolbing Dungeon. Inutusan niya itong tapusin siya, dahil ang pinakadelikadong bahagi ng piitan na iyon ay ang mga duwende, dahil ang piitan na ito ay nasa tabi mismo ng nayo ng mga Elven, kaya hindi posible na maiwasan ang mga ito tulad ng ginagawa nila hanggang noon. Kaya kailangan niyang gawin ang lahat ng sinabi nito sa kanya mula ngayon. Sa daan, binigyan siya nito ng senyales na maghintay, at iniisip niya kung ano ang problema. Itinuro niya ang track sa lupa, isa sa mga lumang riles, at tinanong siya kung masasabi niya kung saan ito galing. Akala niya ito ang deer track, ngunit malapit na siya sa tamang sagot ngunit kailangang maging mas angkop dahil ang Strider Boat ay umalis sa mga track na ito. Ang pamagat na ito ay eksklusibong ibinibigay sa pinaka-elite ng Dark Forest Elf Scouts, at lahat ng Strider ay may likas na kasanayan na tinatawag na Stride. Walang makakatakas sa kanila. Ang ilang mga tao na nakakakilala sa kanila ay hindi maglalakas loob na lumapit sa kagubatan na ito. Iniisip niya kung ano ang mali sa distansya ng 2 hakbang na iyon, dahil medyo magkalayo sila. Humingi siya ng paumanhin sa kanya, dahil ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa mga Strider, at naisip niya na kung sila ay napakasama, dapat malaman ng mga tao ang tungkol sa kanila. Sinabi niya sa kanya na hindi sila ang uri na mag-iiwan ng mga nakaligtas, kaya naman hindi sila alam ng mga tao. Natitiyak niyang hindi nila siya matatalo sa one-on-one fight, ngunit kung handa silang patayin siya, mamamatay siya bago niya malaman kung saan siya binaril. Dahil naiintindihan niya ang ibig niyang sabihin, nagpatuloy sila sa paggalaw. Matapos makalapit sa isang tiyak na distansya, nakaramdam siya ng kakaiba, dahil wala siyang naririnig na anumang ingay ng hayop. Nagtataka ang bida kung bakit kakaiba dahil ganito na ang kagubatan na ito sa simula. Ginamit niya ang kanyang animal instinct at hindi niya maramdaman ang kahit isang vibration ng hayop. Napag-isip-isip ni Lian na may gustong puntiryahin sila, kaya nagpa siya siyang hanapin sila. Hindi man lang nila sinubukang itago ang katotohanan na hinahabol sila, kaya nagtaka siya kung bakit hindi sila lumalapit. Inactivate niya ang kanyang kakayahan, na nagbigay daan sa kanya na makakita ng puot na may higit na kahusayan, at makakalap siya ng higit pang impormasyon tungkol sa lokasyon at timing ng pag-atake. Siya ay nagulat, dahil ito ay hindi lamang puot, nilayon nilang pumatay, at sinabi niya sa kanya na siya ay nasa panganib. Pero bago pa man siya makakilos ay nahulog na siya. Matapos salakayin ng mga duwende na nagtatago sa bush, sumugod siya sa kanya at sinubukang imulat siya, ngunit hindi nagtagal ay tinutukan siya ng palaso ng mga duwende. Bumaba sila at binati siya, dahil ang tagal na nilang hindi nagkita. Nagulat siya nang makita si Jester at tinanong niya kung ano ang kahulugan ng ugali na ito.
Tinanong ni Ada kung naisip niya na siya ay nasa posisyon upang magtanong, ngunit sinabi sa kanya ng jester na ibaba ang kanyang bantay ng kaunti. Nagtataka sila kung paano siya nang ahas na pangunahan ang isang tao sa kanilang teritoryo, at hindi siya makapaniwala na pati si Ada ay nagpapakita ng ganitong kalupitan. Salamat po sa panonood.